Si Artur Beterbiev ay isang profesional na boksingero ng Chechen. Siya ay pinanganak noong January 21, 1985 sa lungsod ng Khasavyurt, Republika ng Dagestan, Russia. Ang bayan ni Beterbiev ay mas kilala sa kanyang wrestling pedigree na nakagawa ng maraming Olympic qualifiers sa sport. Si Beterbiev mismo ay nakipagsapalaran sa pakikipagbuno sa loob ng ilang panahon. Ngunit sa huli ay nadala sa ibang landas patungo sa sport ng boxing. Natagpuan niya ang boxing sa pamamagitan ng impluensya ng kanyang 4 na kapatid. Dinala niya sila sa gym para iiwas siya sa mga kalye. Nangako silang dadalhin siya sa gym nung siya ay 11 taong gulang. Mula sa kanyang pagkabata ay hinangaan na ni Artur ang dalawang magagaling na boksingero, sina Muhammad Ali at Mike Tyson. Si Muhammad Ali ay palaging paborito ni Artur kasama si Tyson bilang pangalawa. Ang boksingero ng Russia ay inihambing kay Tyson dahil sa kanyang agresibong estilo sa pagharap, mapangwasak na lakas ng suntok at kakayahang tapusin ang mga kalaban kapag sila ay mahina. Gayunpaman, itinuturing ni Beterbiev ang kanyang sarili bilang isang ordinaryong boksingero kumpara kay Mike Tyson na sa edad na 20 ay naging pinakabatang boksingero na nanalo ng heavyweight title at naghari bilang undisputed heavyweight champion. Noong 1991, 6 na taon pagkatapos ng kapanganakan ni Beterbiev, naghiwalay ang Onyong Soviet at ang buhay ng lahat ay naging napakahirap. Ang kanyang mga magulang ay ginawa ang kanilang makakaya upang mabuhay. Sila ay isang malaking pamilya at ang kanyang ama ay suportado silang lahat upang matiyak na mayroon sila ng lahat ng mga kinakailangang bagay. Malungkot niyang dinanas ang kalunos-lunos na pagkawala ng kanyang ama noong 2001 sa isang aksidente sa sasakyan. Ang kanyang ama ang tanging kumikita ng salapi para sa pamilya. Bukod sa ama, sinuportahan siya ng mga kapatid ni Artur sa pananalapi noong siya ay nasa juniors at simula ng kanyang karera bilang amateur. Kung tungkol sa kanyang ina, siya ay nag-aalaga kay Artur at sa kanyang 4 na nakakatandang kapatid na lalaki. Sa panahon ng kanyang mga pagsasanay, nananatili siya sa mahigpit na dieta na ibinibigay ng kanyang ina. Si Artur ay nagpapatuloy na maging isang decorated amateur. Puminto siya sa pakikipaglaban sa amateur nang umabot ito sa mahigit 100 laban. Nang sumunod na taon sa edad na 19, nanalo siya ng bronze medal sa Russian Championship sa Samara. Sa pamamagitan ng isang mahigpit na proseso ng pagpili, napunta siya sa koponan ng Russia kung saan nakipagkumpetensya siya kay Evgeny Makarenko, kapitan ng koponan ng Russia, na sa oras na iyon ay 2 beses nang nagwagi sa World Championships noong 2001 at 2003 at European Championships sa 2002 at 2004. Matapos maging numero 1 sa pambansang koponan noong 2006, ay napanatili niya kumatawan sa Russia sa European Championship sa Plovdiv, Bulgaria, kung saan nanalo siya ng gintong medalya. Noong 2007, nakuha niya ang kanyang pwesto bilang numero 1 sa Team Russia nang talunin niya si Evgeny Makarenko sa finals ng Russian Championships para maging kwalipikado sa World Championships sa Chicago, USA, kung saan nanalo siya ng silver medal. Noong 2008 ay nanalo siya sa World Cup at noong 2009, naabot niya ang tuktok ng kanyang amateur career sa pamamagitan ng pagkapanalo ng gintong medalya sa World Championships sa Milan, Italy. Noong 2010, nanalo siya sa European Championship sa pangalawang pagkakataon at ang parehong taon ay pinangalanan bilang pinakamahusay na baguhang boksingero ng International Boxing Association sa mundo. Lumahok siya sa Olympic noong 2008 at 2012. Noong 2013, tinapos niya ang kanyang amateur career at lumipat sa Montreal, Canada upang maging isang profesional na boksingero. Sa pagiging profesional, iniwan ni Beterbiev ang kanyang pamilya at mga kaibigan upang matupad ang kanyang pangarap na maging isang profesional na kampiyon sa mundo. Lumipat siya sa boxing hotbed ng Montreal sa pamamagitan ng pagsali sa promoter ng mga international boxing events, ang Group Yvon Michel o GYM. Mula sa unang sesyon ng pagsasanay,
Pinahanga ni Arthur ang kanyang magiging coach na si Mark Ramsey, isang trainer ng Canadian Amateur Boxing Team mula 2001 hanggang 2004 na nanguna kay Jean Pascal sa Athens Olympic Games at sa WBC at Lineal Light Heavyweight World Titles. Pati na rin ang kanyang conditioning coach na si Andre Coleza na nagsanay na sa mga world champion na sina Leonard Dorin, Lucian Butte, Adrian Diacono at Eric Lucas. Inamin ni Coleza na ang bagong rookie ang pinakamagaling na atleta na nakatrabaho niya. Sa sikat na Bell Center sa Montreal, ginawa ni Beterbiev ang kanyang pro debut noong June 8, 2013 na gumawa ng second round technical knockout laban sa American Christian Cruz. Et il est entendu le son de la droite. Aïe aïe. Je pense qu'il va vouloir continuer. Il est bien se coller lorsque Cruz s'approche contre lui. Encore une fois. Troisième chute. Matapos manalo sa kanyang unang 5 professional na laban, hinarap ni Beterbiev ang dating IBF Light Heavyweight World Champion na si Taboris Cloud para sa bakanting kampyonato na NABA Light Heavyweight noong September 27, 2014. Mula sa pagbubukas ng kampana ng laban, si Cloud ay hindi nakayanan ang lakas ni Beterbiev. 3 beses na bumagsak sa unang round sa pamamagitan ng mapangwasak at conclusive na kombinasyon. Ito ang unang pagkakataon na bumagsak si Cloud sa kanyang professional na karera. Tinapos ni Beterbiev ang laban sa ikalawang round. Naglanding ng maraming solidong mga suntok sa ulo na nagpatalsik kay Cloud. Hindi niya nagawang makaalpas sa bilang ni referee Michael Griffin at nakuha ni Beterbiev ang kanyang unang professional na titulo. Ipinagpatuloy ni Arthur Beterbiev ang kanyang pag-akyat patungo sa tuktok ng 175-pound division. Wala sa kanyang unang 8 laban ang umabot sa ika-5 round dahil si Beterbiev ay nakakuha ng stoppage na panalo sa bawat pagkakataon. Sa kanyang unang paglabas sa isang pangunahing US TV network, lumaban siya sa Showtime noong December 19, 2014. Dinispatsa ni Beterbiev ang dati nang walang talo na si Jeff Page Jr. na pinatigil niya sa second round at nanalo sa bakanteng IBF North American at WBO NABO Light Heavyweight titles. Gayunpaman, si Beterbiev ay bumagsak sa unang pagkakataon sa kanyang professional na laban sa unang round sa pamamagitan ng isang straight right sa ulo. Ang Kastila na si Southpaw Gabriel Campillo, isang dating WBA Light Heavyweight World Champion, ay sumunod sa linya. Noong April 4, 2015, sa Pepsi Coliseum sa Quebec City, si Arthur ay humarap sa kanya sa isang IBF Eliminator bout para sa number 2 spot sa IBF World Rankings na ipinalabas sa telebisyon ng Premier Boxing Champions ng live sa NBC. Pinabagsak ni Beterbiev si Campillo sa unang round. Sa wakas sa ika-4 na round, tumama ang straight uppercut hybrid ni Beterbiev kay Campillo na nasa pole sa baba at sinundan ito ng left hook bago lumakad sa kanyang corner habang ang kanyang kalaban ay bumagsak sa canvas. Ang detector PSI ay nagsabi na ang unang suntok ay lumapag na may 973 pounds na puwersa. Ang sumunod na laban para kay Beterbiev ay naka-schedule sa labas ng Canada. Noong June 12, 2015, nilabanan ang makapangyarihang Ruso ang veteranong Southpaw na si Alexander Johnson sa UIC Pavilion ng Chicago. Gamit ang isang malakas na overhand right, pinatumba ni Beterbiev si Johnson ng 2 beses sa ika-5 round at 3 beses sa ika-7 bago siya tinapos sa parehong round. Sa panalo na iyon, idinagdag ni Beterbiev ang bakanteng WBO International Light Heavyweight title sa kanyang iba pang 4 na titulo. Matapos ang pagliban dulot ng pinsala sa balikat, umakyat si Arthur Beterbiev sa ring noong June 4, 2016 sa Bell Center laban sa Argentine Olympian na si Ezequiel Maderna na tinalo niya sa pamamagitan ng stoppage sa 4th round. Pagkatapos ay umabante ang record ni Beterbiev,
nang gumawa siya ng maikling trabaho kay Isidro Prieto na ang tanging pagkatalo bilang isang profesional ay ang decision loss kay Eliezer Alvarez noong August 2015. Sa loob ng 30 segundo ng pagbubukas ng round, isang counter right hand sa ulo ni Prieto ang nagpabagsak sa kanya sa canvas sa unang pagkakataon sa kanyang profesional na karera. Sumunod ang sunod-sunod na suntok mula kay Beterbiev na nagpabagsak muli kay Prieto sa canvas. Pilit na bumangon si Prieto na nagtula kay referee Michael Griffin na ihinto ang laban. Marami pang mga sumunod na laban na pawang nagtatapos sa TKO ang nagawa ni Beterbiev at sumikat ang pangalang ito dahil sa kanyang malupit na record na 20 wins, 20 knockouts at walang talo. Nakatakda na sanang makalaban ni Beterbiev ang wala ding talong si Dmitry Bivol noong June 1, 2024. Ngunit dahil sa hindi inaasahang rupture noong May sa kanyang training, hindi natuloy ang laban. Sa kabila ng kabiguang magkaharap ang mga ito na inaabangan ng mga mahihilig sa boxing, nilayon pa rin ni Bivol at Beterbiev na magkaharap sa pagtatapos ng taong ito. Mukhang may problema itong si Beterbiev dahil madalas itong magkaroon ng mga injuries. Baka lasapin niya dito ang kanyang unang pagkatalo sa kamay ni Bivol. Hanggang dito na lang muna tayo. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like at pindutin ang notification bell. Maraming salamat sa inyong panunood.